Taas yung kamay, maminamahal tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Kaloob mo sa amin sa araw na to na ikaw aming sambahin, purihin, pasalamatan sa lahat na kabutihan mo sa aming buhay, Lord. Thank you so much, Lord, for all the blessing you have given to us, Lord, opportunity to serve you and praise you, my God. Hallelujah. To the first leading prayer of our dearly beloved and noble pastor, who is unmade and time prophet of our loving God, and who is remembered and cheers the blessed memories of San Pastor Lecon Almeida and all beloved Almeida children, Lord. I pray, O God, please anoint them, O servant, to live with love and mercy and breakthrough. I bind Satan, cast out hindrances, Lord, right now, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our dearest and Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist. Will this son Almeida, the time prophet of our loving God, and will always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved son Pastor Lina Almeida and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I also all my beloved webcast viewer or watching right now po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid, at especially po sa ating mga beloved, the blessed Almeida children. God bless po. Praise the Lord po. Magandang hapon po sa inyong lahat. O mga minamahal, mapalakpakan ba natin ang Panginoon? So, pinagpala po tayo dahil ang last Sunday ay naging matagumpay po ating pag-celebrate ng 89th birthday ng ating beloved noble Pastor, Lord. Pinagpala tayo kahit umulan, uminit, lalo uminit po yung ating paglingkod sa ating Panginoon. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, kaya really, totoo tayo mga anak ng ating Panginoon. Nakita po natin ang ating beloved pastor, sa whole blessed Almeida family, lahat po, beloved po so sa iyang karawan din. Kaya naging matagumpay din po yung Precious Annual Meeting. Pinagpala kami sa mga mensahe. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Sino po hindi maglingkod sa Panginoon? Amen? Walang puwang po na hindi tayo maglingkod sa Diyos. Dahil pinagpala tayo sa lahat ng pinagpapala sa ministry ito. Wala na pagpagalinlangan po, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Imagine, ilang taon na ang ating mga pastor, nandito pa rin tayo, nandito pa rin siya. By the grace of our loving God, the whole blessed Almeida children, grabe. Nakikita rin natin yung pagod nila, mga minamahal, pagsasagawa ng gawain. Hindi po basta-basta. Dapat yun ating titingnan. So, mga minamahal, kung tayo din po ay naglingkod, dapat matuto tayong manalangin. At dapat ang una ipanalangin natin yung mga tao ng Diyos na ginamit sa ating kaligtasan. Sila po ang ating priority in our prayer. Amen? Dahil sila po nagpagal, dahil siyempre tao lang din sila, nakaramdam ng pagod, minsan hindi maiwasan sa panahon, nakaramdam din ng mga panghihina. So we have must to pray them. Kaya titingnan natin ang ating araw sa araw na to. Ang title ng ating Bible study ngayon ay The Prayer Life of a Christian. The Prayer Life of a Christian. Ano ba yung prayer life ng Kristiyano? Sabi ng Colossians chapter 4, verses 2 up to 3. Hindi pakibasa. From the book of the Colossians, chapter 4, verses 2 and 3. Continue in prayer and watching the same with thanksgiving, withal praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Colosas Kapitulo 4, versikulo 2 at 3. Manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Natuloy idalangin din niyo kami na buksan sa aming Diyos at pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo. Dahil dito'y may mga tanikala ako. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi dito, devote yourself to prayer. Ibig sabihin ng devote. I-devote natin ang lahat nating oras, minuto,
puso, isipan, ibigay natin. Manatili, devote natin sa ating sarili sa panalangin. At tayo po'y being watchful and thankful. Tayo po ay magbantay palagi at tayo maging mapasalamatin. Pray for us, sabi ni Apostol Pablo, ipag-pray nyo kami. Amen? Pray for us that God open a door for our message so that we have claim to witness the Word of God. Hindi lang yung mga manggagawa, yung mga preachers, at yung beloved pastor manalangin sa atin. Mismo sa Apostol Pablo, sinabi niya, pray for us. Ipanalangin nyo kami dahil minsan dumarating sa amin yung tanikala. Ibig sabihin, may mga pagsubok dumating sa buhay ng mga manggagawa, mga preachers. May mga karamdaman, hindi po natin maiwasan. So, ipag-pray natin. Amen? Amen? Sabi ng Biblia, pray for the magistrates. Pray for the leaders of the nation. Pray for the nation. Pray for the people. Lahat ipag-pray, marami tayo. Especially, we have to pray for the leader of the church. Ipag-pray po natin ang ating dearly beloved pastor down sa lahat ng mga beloved children, sa panganay hanggang sa mga apo. Ipag-pray natin siya. Sabi ni Pablo pray for us. Ipag-pray nyo kami. Panalangin nyo kami. Especially sila who labor in the work, in the vineyard of God, na nagsakripisyo. Amen? Nagpagal, naghirap, nagpuyat, nagtiis. Be watchful and thankful. Pray for us. Amen? Hindi lang kamo yung pinapalangin. Kayo, kundi lahat tayo ay magdalanginan. Amen ba? Tinuruan na po tayo ng ating beloved parents in the Lord, paano tayo manalangin. We know how to fast. We know how to pray. We know how to praise. We know how to serve the Lord. Everything, alam na po natin yan. Alam na po natin yan. So yan po sabi ng Biblia, pray for us. Huwag devote yourself always to prayer. Huwag maghimagod, huwag mapagod. Minsan, mapagod ka Pero sabi ng Biblia, may mabasa tayo dito na dapat manalangin ka, hindi ka manghina. Amen? Alam mo po, yung prayer na pa-importante. Alam mo naman yung prayer, yung meaning ng prayer, simply seeking, talking to God. Ask help from God. Yun ang simple meaning ng prayer. Pag manalangin ka, you're seeking God. You're talking God. Kinakausap ang Panginoon. Hingi ka ng tulong sa Panginoon. Lord, pagpapalain mo ako. Lord, pagalingin mo ako. Lord, proteksyonan mo ako. You're seeking help from God. Alam na po natin ang prayer ng panalangin. Hindi lang po yung pinapalangin natin yung ating mga sarili. Kung manalangin man tayo, unahin natin yung mga taong ginapin ng Diyos sa ating kaligtasan. Pray for the church, the victory, the triumph of the church. Pray for the financial blessing of the church. Pray for the strength of the leaders, of the workers, of the preachers in the ministry, especially our beloved pastor, the whole blessed Almeida children. Ipag-pray po natin yan. Lalo na nawagan itong beloved Minister James Almeida, nga kinangan, lahat tayo magkaisa. Manalangin, tulungan, upang pagdating ng 50th year church anniversary, ay maging matagumpay tayo. So we need more prayer, pagkakaisa, dahil kailangan natin much financial. Amen? Amen. Kaya malayo pa, ina-announce siya, mag-ipon na kayo, lahat, sama-sama para makatulong tayo. Kami sa mga outstation, ginaganon kami. Nagkakaisa rin kami, kahabagan nyo siya ngayon. Every Sunday, kumukuha namin ng mga pledges. Hanggang sa, para may makakontribute kami. Kasi we are the body of Christ and member in particular. Isa lang tayo, kasama tayo sa iglesia, katawan tayo ng Panginoon. So ang katawan, tulong-tulong, hindi pwede maghiwalay. Buo ang buong katawan. Pag buo ito po'y may lakas, may kapangyarihan, may puwersa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit po yung pinaka-sikat nga scientist, si Albert Einstein, leader po yan ng, siya pong
nag-invento he's a theoretical physicist. Nga talagang siyang author ng method of relativity. Nag-lecture siya. Tinanong siya ng kanyang estudyante. Sabi ng kanya, research siya. So what is there left in the world? For original research station research. Ano ba ang natitira pa sa sanlibutan ito? Kaya siya nag-imbento siya ng quadrant, quantum, mass, lahat. Niya. Ano pa na yung kulang para makita ang original ng dissertation research? Alam mo anong sinagot ni Einstein? Sa simple, sabi niya, find out about prayer. Makikita natin ito, ang resulta sa panalangin. Even the scientists believe nga mayroon tayong makikita. You have to find out about prayer. Somebody must find out about prayer. Makita natin, Mang Minal, sa pamagitan ng isang panalangin. Kung hindi ka marunong manalangin, tamad ka manalangin, hindi ka marunong makipag-usap sa Diyos. Dapat pagising mo sa umaga, kausapin mo ng Panginoon. Palakpakan mo ng Panginoon. Purihin mo ng Panginoon. Awitan mo ng Panginoon. You have to talk to God. You have to seek the face of God. Hanapin mo ang ating mahal na Panginoon. Ask help from God. Kausapin mo. Yan ang gusto ng ating Panginoon Amen? Before you go to sleep, kailangan manalangin ka naman. Purihin mo naman ang Panginoon. Purihin mo siya. Manalangin ka lang, Lord, guide me. Habang ko natutulog, may kalakasan pagkagising ko sa umaga, purihin mo naman ang Panginoon. Manalangin ka naman. Always asking, seeking help, mercy from the Lord. Upang lahat ang ating transaksyon ay maging magmatagumpay. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. So bilang Kristiyano, we must to pray with persistence. Manalangin tayo. Pray with persistence. Sabi dito, Paul begins by saying, devote yourself to prayer or continue earnestly in prayer. Earnestly in prayer or continue steadfastly in prayer. Yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng persistence, mga minamahal, ay not giving up. Hindi ka nag-give up. Amen? Kahit pagod ka na, manalangin ka pa rin. Kahit ano naramdaman mo, manalangin ka pa rin. Kahit marami kang natampuhan na tao, maraming pagsubok sa buhay mo, pero sabi, manalangin ka pa rin. Not giving up. Dahil pag sa panalangin, mayroong kapangyarihan. There is power in prayer. Kasi gusto-gusto ng Panginoon na ang Kristiyano palaging manalangin. Di ba? Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seeking God first. Yan ang prayer. Seeking God first. Unahin mo palagi hanap ang ating mahal na Panginoon. Hindi yung pagising mo sumagang, hanapin mo anak, kape. Hanap ka ng itlog para mag-pride ka na. Amen? Ang unahin mo palagi ang hanapin ang katwiran mukha ng Diyos. Kaya pag-gising mo, hinahanap mo palagi ang katwiran ng Diyos, ang kanyang mukha, seeking always guidance of the Lord, natutuwa ang Panginoon. Dahil ang tao linikha ng ating Panginoon upang magpuri, magluwalhati, upang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Kaya dyan lang po tayo magtatagumpay. Hindi po yung tinuro natin, beloved parents in the Lord. Paano tayo tinuruan paano manalangin? Hindi basta-basta. Prayer and fasting. Puri is pasulal dito noon ito. Nandito ba kami noon? Grabe. Siyempre, atong beloved parents in the Lord, mala Pastor Mamadir, medyo bata-bata pa sila. Yan ang office. Dito kami lahat. Ang puri namin dito hindi basta-basta noon. Babling. Halos sa bablingan, luksuhan na pagpupuri.
Kaapat na bisis kami magpalit ng damit. Sa grabe yung pawis. Talagang puri. Hindi basta-basta puri. Pag makita ng beloved Mama Dear, nagkikwentuhan kayo, susulatan kayo, sinumpong kayo. Totoo yan. Nisir ko lang sa inyo. Ganon sila ka-stricto sa pagpupuri. Dahil bakit? Pag nagpupuri ka sincero sa Diyos at nagnalangin, matutuwa ang Panginoon. That's why, from the very start of this congregation until now, the blessing, the power, grabe, binubuhos sa ministeryo. Bakit? Ganon ang sinseridad na pinakita ng ating beloved personal sa ating Panginoon. How they obey God? Paano sa sumusunod? Gaano sa kasinsero nagpapahalaga? Mga minamahal. Kaya ngayon, tayo ang pinagpapala. Tayo pa ang bunga ng ilang mga paghirap, ng ilang mga pagpapala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pakibasa Luke chapter 18 verse 1. And then Luke chapter 11 verse 9. Sundan natin. Amen. Praise the Lord. From the Gospel of St. Luke, chapter 18 verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought to always pray and not to faint. Lucas Kapitulo 18, versikulo 1. Ang sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila dapat magsipanalangin lagi at huwag mangaglupaypay. Palakpakan po natin Diyos. Magsipanalangin palagi at huwag maglupaypay. Manglulupaypay. Yan ang sinatawag na persistence. Not giving up. Amen? Amen? Eh pagpatamad-tamad ka mangpuri, nako, toso yung kaaway. Kaya sinuturo dito, manalangin palagi at huwag maglulupaypay. Mapalakpakan ba natin ang Panginoon? Kasi pag manalangin ka palagi, hindi ka maglulupaypay, kasi pre, makahingi ka sa Panginoon. Anong sabi ng Luke 11:9? Pagibasa. From the Gospel according to St. Luke, chapter 11, verse 9. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, it shall be opened unto you. Lucas Kapitulo 11, versikulo 9. At sinabi ko sa inyo, magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kasumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Anong sabi? Ayun, manalangin ka, huwag manglulupaypay. Kung nanulupaypay ka na, paano ka pang makahingi? Amen? Tulog ka na sa bangko, paano ka pa makahingi? Amen. Simple lang ha. Naglumuluhod ka, nagpupuri, nakatulog ka, tuwad ka na. Paano ka pa makahingi? Anong inihingi mo? Amen. Amen. Kaya kung naglulumuluhod ka, nanalangin ka lang naman, itayo mo na, gumising ka na. Para makahigi ka sa Diyos. Ask. And it shall be given unto you. Pag hindi ka humingi, walang ibibigay ang Diyos sa iyo. Di ba? Sabi ng Biblia specify mo, anong hinihigi mo sa Diyos. Make your request be made known to God. Make your request be made known to God. Kung anong hinihingi mo sa Diyos, ipaalam mo kung ano talagang gusto mo. Be specific. Kaya humingi ka at ikay bibigyan ng Diyos. May example ako sa inyo. May istorya. May isang tao pumunta ng dagat. Nanagat. Sa Bisaya, nanagat, ng isda. Nasa kalagitnaan na biglang lumaking alon. Kristyano na yon. Yung labing alon, nalalangin. Siya man ang Panginoon, tulungan mo kami. Hindi kami maluno dito. Ang lalaki ng mga alon, Panginoon. Magpadala ka dito ng bulldozer. Para bulldozerin yung mga alon, para kami ay hindi maligtas. Sabi ko, yon, ang example,
Nanalangin siya, pero mali ang kanyang panalangin. Sabi ng Biblia, if you pray to God, see to it that you made your request known to God. I-specify mo ano talagang gusto mong hingiin sa Panginoon. Siyempre, alam naman ang Panginoon magpadala ng bulldozer sa dagat. Hindi pwede po. Dapat ang prayer mo iba, Lord, patigilin mo yung alon na malakit bagyo sa pangalan ni Jesus. Pinatalakay natin ito para malaman. Kasi maraming kapatiran, malalangin. Ba't hindi pa rin tinutugon? Baka iba yung, you pray amaze, you ask amaze. Amaze. Hindi totoo, hindi tama yung panalangin mo. Kaya manalangin tayo, be specific. Ask and it shall be given unto you. Then seek, hanapin mo, and you shall find. Knock, and it shall be open to you. So ang Panginoon, pag hingi ka, bibigyan ka. Pag maghanap ka, bibigyan ka ng Panginoon. So kung manukto ka, bubuksan ka ng Diyos. That's why kung manalangin po tayo, hindi tayo maglulupaypay. Not giving up. Always keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. Gawin mo yan. Huwag ka manglupaypay. Huwag ka manghina. Patuloy. Hingi. Hanggang darating ang sagot ng Diyos sa iyo. Then minsan 3 ang sagot ng Panginoon kung tumama ka sa no, di wala. Sunod naman, wait. Pahintayin ka matagal. Kung sinagot, nagustuhan ng Diyos yung prayer mo, yes ka agad. Pero hindi. Pero sabi ng prayer, be persistent. Don't give up. Patuloy pa rin. Always knocking, always seeking, always asking. Patuloy lang. Huwag ka manglulupaypay. Sabi ng Biblia. Bakit? Sa dulo, may sagot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Katulad po sa nangyari sa Biblia. In the book of Acts, chapter 12, verses 5 at 12, pakibasa lang. From the book of Acts, chapter 12, verses 5 up to 12. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church of God. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly, and his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself, bind on thy sandals. So he did. And he said unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but though he saw a vision. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leaded unto the city, which opened to them of his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surely that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hand of Herod and from the expectation of the people of the Jews. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Praise the Lord. Dito po sa mga Gawang Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 12. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Dapat ang iglesia ay maningas sa dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Dito po sa nang siya'y malapit ng ilamas ni Herodes, nang gabi ring yaon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal at nagagapos ng 2 tanikala na ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay ng bilangguan. Dito po 7.
narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan. At tinapik si Pedro sa tagliran at siya'y ginising at sinabi, magbangon kang madali, mga glaglag ang mga kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ni anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa inyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang inisip niya, nakakita siya ng isang pangitain. Dito po sa 12. At nang kanilang maraanan ang mga una at ang mga pangalawang bantay ay nagsisarating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan na kusang nabuksan sa kanila. At sila nagsilabas at nagpatuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanila ang anghel. Dito po sa 11. At nang si Pedro ay masaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Dito po sa 12. Nang siya makapagnilay na inaparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos na kinaroonan ng maraming nangangakatipon at nagsisipanalangin. Amen. Palakpakan po natin Diyos. At sila po ay nakarating sa tahanan na doon maraming nag-iipon na mga kapatiran nga sila po'y lahat nagkakaisag manalangin. So kung lahat po tayo sa buong kongregasyon magkaisa sa panalangin, lahat ng problema, tanikala, hadlang, hindrances, destruction of the devil in the church, sicknesses will gone, healing comes, blessing, lahat mapakita natin. Ang tanikala natanggal sa kamay ni Pedro. Amen? Noong nagkaisa yung mga kapatiran na nalangin, nag-one accord sila sa tahanan, tinugon ng Diyos ang panalangin nila. Ang ilang leader nga si Pedro, nag-unang pastor sa Apostoles, sila po'y tinanggalan ng tanikala. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel. Hindi pa kumbinsido si Pedro na ginakita lang sa pangitain. Pero nang ginaid na siya ng anghel, ginaid pa siya sa tamang daanan upang makarating siya sa bahay ng kapatiran. Ganon ang Diyos sa sagot sa ating mga panalangin. So mga minamahal, kinakausap po kayo. Magkaisa tayo sa panalangin. Ang una natin ipanalangin, ang ating dearly beloved pastor. Tuloy pa siya, ngayon nakatapos ng kanyang kaarawan. We have to pray, one accord. Nadagdagan pa ng Diyos, mahabang buhay, mala pastor. Araw-araw, masustain ang kanyang kalakasan. Lahat, mga beloved children, beloved Paige, Kuya John, buong pamilya, lahat, beloved Tit, lahat, hindi ko na babanggit isa-isa. Down sa lahat ng mga beloved children, pati sa mga apo, mga manugang. Then, the healing, the blessing, follow. The victory of our church, the victory of the 58th, darating. Dahil tayo nagkaisa sa panalangin. Malaki ang magawa ng panalangin. Panalangin na walang paglulupay-pay. Walang not giving up. Patuloy. Fasting and praying. Pagkakaisa, lahat, makamit natin yung tagumpay. Ang Diyos magpapadala ng tambak-tambak na pagpapala. Lahat tayo makinabang sa pagpapala. Kaya yung tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kasama natin yung mga anghel. Higit sa lahat, ang kapangyarihan kamay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya gawin natin yan, mga minamahal. Kung hindi pa nakapag-fasting, mag-fasting na po tayo. Hindi pa kayo marunong manalangin, lumuhod,
ng madaling araw, anong oras sa gabi, gawin nyo na. Manalangin na po tayo. You have to start nailing daw. We have to pray. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Magpadala ang Diyos ng grabing grasya at pagpapala. Mga minamahal, sa ating pag-altar call, panalangin, awit, magpuri tayo ng taos puso't manalangin upang madama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Huwag niyong pigilan sumigaw. Shout unto God with the voice of triumph. Ipalabas yung boses niyo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain. Yes. At gawing matibay, Jesus. kahit na anong bigat ng sulirahan mo Jesus. sa bawat araw. Mga bisita, mga baguhan. Sana'y naroon ikaw. Naroon palagi ating mga Panginoon sa ating mga panalangin. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain. At gawin matibay, kahit na anong bigat ng sulirahan ko sa bawat araw. Panalangin namin sino. Sana'y naroon Jesus. kung kailan Kailan ako nasasagdan? ako nasasaktan kapag higit kita. Jesus. Gawin niyo panangin ang awit na ito, mga minamahal. Nasa kamay. Oh, Jesus, Dumaraing sa iyo. dumaraing sa'yo. Dalangin ko sana'y dinggin mo. Hallelujah! Praise the Lord! Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay, kahit na anong bigat ang sulirahan. Yes, Lord! Sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay at gawin matibay, kahit na anong bigat ng sulirahan ko sa bawat araw. Sana'y Naroon ikaw, Lord. Jesus. Ang lahat ng kahilingan ko. ng kahilingan ko, dalangin ko lahat sa'yo. At kung ito Purihin ka. Purihin natin, Panginoon, mga walang minamahal. katuparan, Purihin natin siya. Purihin natin, Panginoon. marahil Malaman ang pasensya natin, mga Panginoon. Hallelujah, Jesus. ang panalangin ko sa Diyos. Hallelujah. Jesus. At gawin matibay, kahit na Hallelujah, hallelujah, hallelujah. sulirahan ko We love you so much, sa Jesus. bawat You want to be praised. We magnify your name, O God. Hallelujah, hallelujah. ay naroon ikaw.
tuwing matibay, kahit na anong bigat ang suliranin ko sa bawat Nasa panalangin ng iyong propeta. sa panalangin namin narinig mo, naroon ka. Hallelujah! Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain. At tuwing matibay, kahit na anong bigat ang suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Amen. Praise the Lord. God bless you. God bless you. God bless you. Square members. Sa ating iniibig ng mga pag-unti ngayon sa harapan. Mga sa ating live podcast viewers. Punahin niyo po ang inyong panalangin na ititinggin ng ating mahal na Panginoon. Meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po inyong isasagawa ngayon. Unang-una yung pananampalataya sa nagsandyos na buhay. Ang pananampalataya po yung nakuha sa pagkikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakinggan niyo mga pato kanina, umusbong ang malit na patasan yung puso niya po yung managagamit sa nalapit na pagkabalik ng Diyos. Pananampalataya, hindi pa nakita sinampalataya mo, yun nalugot ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya kailanman, ay hindi ka kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang sino mong lumalapit sa Diyos, kinakasay, sumampalataya ng sa Diyos, na siyang tagapagpigay-ganti sa nagsisanap sa Kanya. Pananampalataya. Pangalawa, yung godly repentance, maka Diyos sa pagsisisi. Nasabi ng Biblia, lahat ng tayo nagkasala at walang umabot sa kalawatan ng Diyos, there is none righteous, no not one, or sa mga matuwid, wala. Kinakailangan na magsisi pa nagsisi kahit yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan, iiwan mo na ito, ang lakad mo ay patungo sa ating pinakamahal na panahon. At kapag may sagawa mo itong pagsisisi, kinakailangan ganapin mo ang ikatong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na panahon. Nasabi sa Gawa 2:28, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niya makasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo pinilubog sa tubig, nandagdaglagay mong karamdaman, mabigat ang problema, sunanin kasama nalubog sa tubig, pag ahon mo na iwan ng lahat, isa ka ng born again kasang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, babaptismo ka ng kanyang banal Espiritu na sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa kanya. So paano ka magkakaroon ng Espiritu ang pinakamahal na Panginoon? Kinakailangan ng iyong pagkapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sa ating inibig ng mga baguhan, sa ating live webcast viewers, pakitas po niyang dalawang kamay, ipitan po niya mga mata, tanggapin niyo po unat kalawang regimento ng katasan, ang panampatay pagsisisi. Gayahan niyo po aking panalangin sa sambitin, sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at ang ako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging aking mga sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan is we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikimi pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Kristo na pinagbubukol ng mga biyaya sa pangunang dalangin ng taong dilangsan
aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista William Medantay Papa o God, sa aming mga iniibig na tumanggap sa iyo sa oras na ito, mag-isa aming webcast viewers, hallelujah, mga panoon, patawarin po sila sa gawa ng kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banalang dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kanangitan na ito po ang simulain na kanilang marubrub na paglingkod sa Diyos. Iligtas mo rin, maging kalamang sa buhay. Ito ang aming samot manalangin sa makapangyarihang pangalan we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang sa gawa, panampalataya pagsisisi. Ang pangatlong reglamento ng kaligtasan, baptismo sa tubig sa pangalan at mga panoon, after ang ating service, isagawa niyo po yan, huwag po kayong basta aalis sa lugar na ito na hindi nagpabaptismo. Sapagat kung kayo hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ang Diyos ng inyong kasalanan, ayaw niyo gano'n niyo makaramdaman, ayaw niyo mawala mga problema niyo. So basta pag uwi niyo mamaya, ganapin niyo ang baptismo sa tubig sa pangalan at mga panoon. Sa anong bagay, pag uwi niyo mamaya, baon-baon yung kapatawaran, kagaling, kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panoon. As yung pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, pabaptismo ang kanyang banal na Espiritu. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin ang masalangit bilang kanyang mga anak. Sa ating mga pangailangan, pray for the sick, ako binibigyan po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Hill. Tayo po may mahal, magkaisang tumalangin sa ating mga pangailangan. Magsisipo muna tayo, mga mahal. Hallelujah. Dakila po namin Diyos, mga banal, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na mahal Pastor Evangelist Walter Estrada Almeda, time prophet, narito po kami sa iyong panalapaanan, mahal Panginoon, nagpapakumbaba at nagsisisi, mahal Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala. Patawarin po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan. Hallelujah. Maging handa sa pagbabalik. Magamit po rin po kami bilang ilaw at asin sa libutan. Napakaraming iligtas na mga kaluluwa, mahal Panginoon. Hallelujah. Patuloy ang pasasalamat namin sa iyo, mahal Panginoon. Tao sa puso, dakilang pasasalamat namin ng ale-al. Sa iyo araw-araw, mahal Panginoon, pinagkaruba mo totoong mga magulang sa iyo. Nagpagamit, mahal Panginoon, kanilang buong buhay. Hallelujah. Isinukos sa iyo, mahal Panginoon, upang kami po, mahal Panginoon, makaabot sa sakdal na pananampalataya, magkagalang-galang, mahal Pastor, beloved Mama, with the beloved children, mahal Panginoon, matamasa po namin, mahal Panginoon, tunay pinagpalang buhay. Hallelujah. Malakad na matuwid at banal sa harapan, higit sa lahat, nagpagmahal ng buhay na walang hanggan. Ang kalakasan, mahabang buhay namin, kagalang-galang, mahal Pastor, Evangelist Walter Estrada Almeda, all the beloved children, lubos po namin pinasalamatan sa iyo, mahal Panginoon, alang-alang sa kaligtasan ng buong daigdig, mahal Panginoon, na nag-iisang ebanghelyo. Hallelujah. Purong-purong ebanghelyo, laki pang kapangyarihan, mahal Panginoon, ay madala po muna, mahal Panginoon, sa bawat sulok ng daigdig na ito. Bago ka magbabalik, maligtas sa lahat may hindirang, mahal, espesyal na panalangin, patuloy, mahal Panginoon, para sa aming beloved Peach, mahal Panginoon, kalakasan, mahal Panginoon. Hallelujah. Lubos, nagagalingan, mahal Panginoon, aming inangkin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Upang matuloy mapangalagaan bawat isa sa amin, mahal Panginoon, na buong sambayan ng ginagala magulang sa iyo. Ang kalakasan, mahal Panginoon, ay pagkaloob mo, Diyos. Hallelujah. Alang-alang sa inapagpandal iglesia, mahal Panginoon, napakarami pang maligtas na mga kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ilihas po natin ang ating mga sarili, mami na mahal. At i-cast out po natin ang lahat, ang masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo, mami na mahal. At palagi po natin, mami na may sasama sa prayer natin, ang ating beloved Peach, mami na mahal. At hallelujah, samahan po natin ang pag-aayon ng mami na mahal. Purihin ang ating mahal Panginoon. Ilihas po natin at isipin po natin kagalang-galang, mahal Pastor, ang naglihas po sa ating mami na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po tayo, mamay na ilihas po, pass out lahat, masamang espiritu ng karamdaman, cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, innocent problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, being glory, pride, lust, covetous, materialism, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, tawad ng uling karamdaman, hallelujah, mga panlulupay-pay, panlulamiig, mga alinlangan, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be process so right now. Voice begun right now. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah.
Hallelujah. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, sa pagkat tayo po may tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord sa lahat ng ating mga kailingan, mga minamahal. Praise the Lord. Babanggitin po natin ang napakapangyarihang salita, mga minamalang. Hallelujah. Praise the Lord. More than 1,000,000 times siya na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon sa baylog sa minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory. Thank you so much for all the answered